Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kaibigan. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Gaano nga ba katatag ang isang tiwala na pinaghiwalay ng distansya? Paano kung ang katahimikang inaakala mong kapayapaan ay isa palang tabing na nagtatago ng isang masakit na katotohanan? Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang hawak ang tasa ng kape sa loob ng malamig na crew lounge sa Dubai International Airport. Ilang oras pa bago ang kanyang flight pabalik ng London, ngunit ang isip niya ay lumilipad na pauwi sa Pilipinas, sa kanilang tahanan, sa mga bisig ng kanyang asawa, pangungulila. Iyon ang salitang laging bumabalot sa kanya sa tuwing malayo siya. Binuksan niya ang kanyang telepono at tinitigan ang kanilang wedding picture na naka-lock screen. Si Dumakulem, ang kanyang matatag at tahimik na si Kulem. Napangiti siya ng bahagya. Kahit kailan ay hindi naging madali ang kanilang sitwasyon. Siya, isang flight attendant na laging nasa himpapawid. Si Kulem, isang arkitekto na nakatali sa mga proyekto sa Maynila. Pero gumagana naman dahil sa tiwala. Iyon ang lagi niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan niyang sinundan ng daliri ang anyo ng mukha nito sa screen na para bang mahahawakan niya ito sa totoong buhay. 5 taon na silang kasal, ngunit ang pananabik ay parang sa mga bagong magkasintahan pa rin. Biglang umilaw ang screen ng telepono at isang notifikasyon ang lumitaw. Isang email mula sa bangko. Credit card transaction alert. A purchase of PHP 85,000 has been made at Estrella Fine Jewelry. Kumunot ang noo ni Luningning. Isang jewelry store? Para saan? O para kanino? Hindi naman mahilig sa alahas si Kulem para sa sarili nito. At malayo pa ang kanilang anibersaryo o ang kaarawan niya. Sinubukan niyang isantabi ang munting kaba sa kanyang dibdib. Baka naman para sa kliyente. O baka regalo para sa ina nito. Maraming posibleng dahilan. Hindi niya dapat agad pag-isipan ng masama. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa iniinom na kape, ngunit ang kapayapaan niya ay tuluyan ng nasira nang muling mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe naman sa messenger mula sa dati niyang katrabaho na si Bianca. Bianca, "Ning girl, nasa Mega Mall ako kanina. I think I saw Kulem." Agad na nagtipa ng sagot si Luningning, sinubukang maging kaswal. Luningning, "Oh really? May meeting siguro with the client." Ilang sandali lang ay nag-reply si Bianca. At ang mga sumunod na salita ang nagsimulang magpaguho sa mundong ginagalawan ni Luningning. "Bianca, hindi ko sure girl, kasi may kasama siyang babae. At parang pamilyar siya, parang si Samira." Samira. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Luningning na parang isang matulis na karayom. Si Samira Gomez, ang babaeng minahal ni Dumakulem bago siya. Ang babaeng inakala ng lahat na pakakasalan nito. Alam niyang matagal nang tapos ang ugnayan ng dalawa, iyon ang sabi ni Kulem. Pero bakit? Bakit sila magkasama? At bakit sa isang jewelry store kung saan gumastos ang asawa niya ng napakalaking halaga? Nagsimulang mag-init ang mga mata niya. Ang kaninang munting kaba ay naging isang dambuhalang takot. Dinial niya ang numero ni Kulem. Nagring ito ng ilang beses bago napunta sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail pa rin. Isa pa. Wala. Ang bawat hindi nasasagot na tawag ay parang isang dagok. Isang kumpirmasyon sa mga alinlangan na pilit niyang winawaksi. Bakit hindi niya sinasagot? Ano ang itinatago niya? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang malakas na agos. Ang pagod mula sa mahabang biyahe ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya. Isang pinaghalong galit, sakit, at desperasyon. Hindi niya kayang maghintay ng ilang araw sa London na pinapatay ng pag-iisip. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya itong makita mismo. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Sa isang iglap,
Nakabuo siya ng desisyon. Isang desisyon na maaaring maging simula ng katapusan nilang dalawa. Nilapitan niya ang kanyang flight supervisor. Ang kanyang mga mata ay determinadong nakatitig dito kahit pa ang puso niya ay halos madurog na. Ma'am, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. I need to change my flight. I need to go home to Manila. Is everything okay, Ning? Nag-aalalang tanong ng kanyang superior. Tumango si Luningning, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Family emergency po. I need to get on the next flight out. Habang nakaupo sa eroplanong mag-uuwi sa kanya, hindi sa London kundi sa Maynila, nakatingin lang siya sa bintana, sa makapal na mga ulap sa labas. Bawat milyang nilalakbay ng eroplano ay parang isang hakbang palapit sa isang hatol. Isang bahagi niya ay nagdarasal na sana ay nagkakamali lang siya, na sana ay may isang simpleng paliwanag ang lahat ng ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasasaktan na, ay naghahanda na sa pinakamasakit na katotohanan. Sana, bulong niya sa sarili habang pumipikit, isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Sana mali ang kutob ko. Ang bawat minuto ng biyahe mula Naya hanggang sa kanilang condominium sa Distrito Maharlika ay parang isang walang katapusang paghihirap para kay Luningning. Ang ingay ng Maynila sa labas ng bintana ng taxi ay hindi makatagos sa katahimikang bumabalot sa kanyang isipan. Isang katahimikang puno ng nag-uunahang mga tanong at masasakit na posibilidad. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang telepono, paulit-ulit na tinitingnan ang madilim na screen, umaasang may isang mensahe mula kay Kulem na magpapaliwanag ng lahat. Ngunit wala. Ang tanging naroon ay ang refleksyon ng sarili niyang mukha. Pagod, nag-aalala, at puno ng takot. Nang huminto ang taxi sa tapat ng gusali, huminga siya ng malalim. Ito na. Ano man ang naghihintay sa kanya sa itaas, sa Unit 9B, kailangan niyang harapin. Habang paakyat ang elevator, ang bawat pag-ilaw ng numero ng palapag ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang kumalma. Mali ka lang ng iniisip, Ning. May paliwanag ang lahat. Magtiwala ka. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili, na parang isang dasal. Nang bumukas ang pinto ng elevator, halos manghina ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang naglakad sa hallway, ang tunog lang ng hinihila niyang maliit na maleta ang gumagawa ng ingay. Pagdating sa tapat ng kanilang pinto, saglit siyang natigilan. Ginamit niya ang kanyang susi. Pinihit ito ng marahan na para bang ayaw niyang gisingin ang isang natutulog na halimaw. Bumungad sa kanya ang kadiliman. Patay ang mga ilaw, tahimik. Sa isang saglit, gumaan ang kanyang pakiramdam. Baka tulog na si Kulem. Baka nag-iisa lang siya. Baka mali nga ang lahat ng nasa isip niya. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito. Isang mahinang hikbi. Isang hikbi ng isang babae. Nanigas si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nananawa sa dilim. At nakita niya ang tanging pinagmumulan ng liwanag. Ang manipis na sinag ng buwan mula sa salaming pinto ng kanilang balkonahe. At ang liwanag na yon ay tumatama sa dalawang anino sa kanilang sofa. Isang lalaki at isang babae. Nakita niya ang malapad na likod ni Dumakulem at nakita niya ang isang babaeng nakasubsob sa dibdib nito. Ang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Nakayakap ang mga braso ni Kulem sa babae sa paraang nagbibigay ginhawa, sa paraang dati ay para lamang sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang dasal na maging mali ang lahat ay biglang naging isang sumpa. Sa sobrang pagkabigla, nabitiwan niya ang hawakan ng kanyang maleta. Ang malakas na kalabog ng bagahe sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sabay na napalingon ang dalawang anino, gulat na gulat. At sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Luningning ang mukhang matagal na niyang hindi nakikita.
ang mukhang dahilan ng lahat ng kanyang takot, si Samira. Umiiyak at nakahawak sa kanyang asawa. Ning? Gulat na tanong ni Dumakulem, mabilis na tumayo. Ngunit para kay Luningning, ang lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena, ang kataksilan na nagaganap mismo sa kanilang pamamahay. Ang sakit ay sumabog sa kanyang dibdib na sinundan ng isang nag-aalab na galit. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang bawat salita ay basag at puno ng pait. Luningning, I'm sorry. Nagsimulang magsalita si Samira. Ang kanyang boses ay paos sa kaiiyak. Huwag mo akong kausapin. Sigaw ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagniningas at nakatuon lamang kay Kulem. Ikaw, magsalita ka Kulem. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ito ba ang binilhan mo ng alahas? Ning, magpapaliwanag ako. Hayaan mo muna akong magpapaliwanag? Tumawa si Luningning ng walang kagalakan. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Malinaw pa sa sikat ng araw ang nakikita ko. Ang dating kasintahan mo, umiiyak sa mga bisig mo sa loob ng pamamahay kao. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Dumakulem, lumapit ito sa kanya, ngunit umatras siya. Tama ka. Sigaw niya, ang mga luha ay malaya nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa sa akin ito. Ang mga salitang hindi mo naiintindihan ay lalong nagpasiklab sa kanyang galit. Iyon ba ang palusot niya? Iyon na lang ba ang kaya niyang sabihin? Sa isang iglap, tinalikuran niya ang mga ito. Mabilis siyang pumasok sa kanilang silid-tulugan at binuksan ang aparador. Kinuha niya ang isang malaking maleta at walang pakundangang inihagis doon ang anumang damit na kanyang mahawakan. Hindi na siya nag-iisip. Ang tanging gusto niya ay umalis. Umalis sa lugar na yon na puno ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang presensya ni Kulem sa likuran niya. Ning please, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Hinawakan nito ang braso niya. At sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, isang nandidiring kuryente ang gumapang sa buo niyang katawan. Marahas niyang iwinaksi ang kamay nito. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pandidiri. Hinarap niya ito. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Tapos na tayo, Kulem. Tapos na. Isinara niya ang maleta. Hindi na alintana kung may gusot o wala. Hinila niya ito palabas ng kwarto. Nilagpasan si Kulem na parang hindi ito nag-e-exist. Nilagpasan niya si Samira na nakatayo pa rin sa sala, tulala at umiiyak. Binuksan niya ang pinto. Ning! Huling tawag ni Kulem. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi na siya lumingon. Lumabas siya at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay isang deklarasyon. Ang pagtatapos ng kanilang pag-ibig, ng kanilang tiwala, ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Pagpasok sa elevator, doon siya napasandal sa malamig na pader na metal. At habang bumababa ang elevator, bumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. Ang bawat hikbi ay sumasalamin sa nadurog niyang puso. Ang 4 na sulok ng silid sa isang hotel sa Quezon City ang naging kanlungan ni Luningning. Malamig, walang buhay, malayong malayo sa init ng tahanang iniwan niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatulala sa kawalan. Ang kanyang maleta ay nakabukas pa rin at hindi nagagalaw sa sahig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang screen ay umilaw at bumungad sa kanya ang 20 missed calls at 15 mensahe. Iisa lang ang pangalan, asawa ko. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang ilan sa mga ito. Asawa ko. Ning, please answer. Let me explain. Asawa ko. Nasaan ka? Umuwi ka na please. I'm worried. Asawa ko. I love you. Huwag mong isipin na hindi.
Bawat salita ay parang karayom na lalong nagpapabigat sa sakit na nararamdaman niya. Pag-ibig? Anong klase ng pag-ibig ang kayang manloko ng harapan? Sa isang iglap ng galit at pagkasuklam, pinindot niya ang power button. Hinawakan niya ito nang matagal hanggang sa mamatay ang screen, hanggang sa ang tanging nakikita na lang niya ay ang sarili niyang basang-basa sa luhang refleksyon. Isinara niya ang telepono, tulad ng pagsasara niya ng pinto sa kanilang pagsasama. Ayaw na muna niyang makarinig ng kahit ano. Ayaw na muna niyang umasa. Samantala, sa Unit 9B, ang katahimikan ay nakabibingi. Matapos ihatid si Samira sa isang ligtas na lugar, isang bakanteng condo unit ng kanyang kaibigan, bumalik si Dumakulim sa isang tahanang wala ng buhay. Ang bango ng pabango ni Luningning ay naroon pa rin sa hangin, isang malupit na paalala ng kanyang pagkawala. Ang galit sa sarili ay umakyat sa kanyang lalamunan. Sa isang malakas na sigaw ng pagkabigo, sinuntok niya ang pader. Ang matinding sakit sa kanyang mga kamao ay hindi maihahambing sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling mga salita ni Ning. "Huwag mo akong hahawakan. Tapos na tayo." Napaupo siya sa sahig, isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari 3 araw na ang nakalipas. Ang biglaang pagdating ni Samira sa kanyang pintuan, hating gabi, basang-basa sa ulan. Ang mga pasa sa braso nito ay hindi maitago ng suot nitong jacket. Ang takot sa mga mata nito ay hindi niya kailanman nakita noon. "Tulungan mo ako, Kulem." Umiiyak na pakiusap nito. Gusto na niya akong patayin. Tatakas ako. Pangako hindi ako magpapakita kahit kanino. Kailangan ko lang ng matutulugan kahit isang gabi lang. Please, huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na kay Luningning. Ayokong madamay siya. Mapanganib si Rajahon. Ang pangakong yon, ang pangakong binitiwan niya para protektahan ang isang kaibigang nasa bingit ng kamatayan, iyon din ang pangakong sumisira ngayon sa kanyang pinakamamahal na asawa. Paano niya sasabihin kay Luningning ang totoo nang hindi ito inilalagay sa panganib? Paano niya hihilingin ang tiwala nito kung ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya? Sa kabilang dako, sa tinutuluyang kondo, hindi mapakali si Samira. Mahigpit niyang hawak ang kanyang burner phone nang bigla itong mag-ring, isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello?" Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Kalmado, malambing, ngunit puno ng lason. "Nasaan ka, mahal ko?" Nanlamig ang buong katawan ni Samira, si Rajahon. Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagsisinungaling niya. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Huwag mo akong gawing tanga, Samira. Alam kong kasama mo ang tagapagligtas mo. Tell me, masarap ba sa pakiramdam na sirain ang pamilya ng ibang tao? Hindi mo ako matatakasan. Tandaan mo yan. Mahahanap at mahahanap kita." Ang tawag ay naputol, ngunit ang banta ay nanatili, nakatarak sa kanyang puso na parang isang punyal. Bumalik si Dumakulim sa kanilang walang laman na apartment. Kinuha niya ang kanyang telepono, desperadong gumawa ng paraan. Sinimulan niyang i-type ang isang mahabang mensahe para kay Luningning, isang mensaheng magpapaliwanag ng lahat. "Ning, si Samira ay biktima ng domestic abuse. Ang asawa niya, si Rajahon, ay isang demonyo. Tumakas siya para iligtas ang buhay niya. Tinutulungan ko lang siya. Walang namamagitan sa amin, pangako. Maniwala ka sa akin." Ngunit bago pa niya ito maipadala, natigilan siya. Naalala niya ang banta ni Rajahon kay Samira, ang impluwensya nito. Paano kung mabasa ito ng iba? Paano kung dahil sa mensaheng ito ay malaman ni Rajahon kung nasaan sila at idawit pa si Luningning? Ang pagprotekta kay Ning ang pinakamahalaga. Binura niya ang lahat ng kanyang tinipa. Ang bawat letra ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Sa huli, ang tanging naipadala niya ay isang maikling,
Halos kaawa-awang pakiusap. Mag-usap tayo please. Magtiwala ka sa akin. Ang mensahe ay pumasok. Delivered. Ngunit pagkatapos ng isang oras, nanatili itong ganoon. Hindi man lang ito binuksan. Ang pader ng katahimikan sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay na ngayon. Malayo MSHM, sa loob ng isang mamahaling sasakyan, tinitingnan ni Rajaon Vargas ang isang litratong kapapadala lang sa kanya ng isa niyang tauhan. Isang malinaw na kuha kay Dumakulim at Samira sa loob ng condo unit. Isang nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngising hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. So, the hero has a wife. Bulong niya sa sarili. A flight attendant. How fragile. Tumingin siya sa kanyang driver. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Luningning Cruz. Ibinalik niya ang tingin sa litrato. Let's make things more interesting. 2 araw. 2 araw na binubuo ng 24 na oras bawat isa. Pero para kay Luningning, ang mga ito ay parang isang walang katapusang pag-iral sa impyerno. Pagkatapos patayin ang telepono, hindi na niya ito muling binuksan. Hinayaan niyang manatili itong isang itim na piraso ng salamin, simbolo ng pagputol niya ng koneksyon sa buhay na kanyang iniwan. Para makatakas sa mga alaalang bumabagabag sa kanya, ginawa niya ang tanging alam niyang gawin, ang magtrabaho. Humingi siya ng pinakamalapit na flight schedule, kahit saan, kahit gaano pa kahaba. Ang himpapawid ang naging kanyang kanlungan. Sa taas ng 35,000 talampakan, pakiramdam niya ay kahit paano'y malayo siya sa kanyang mga problema. Ngayon, habang naglalakad siya sa pasilyo ng eroplano patungong Singapore, ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto, at ang kanyang labi ay mayroong nakasanayang ngiti para sa mga pasahero. Isang perpektong maskara. Ma'am, anything else I can get for you? Tanong niya sa isang matandang pasahero. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat pagngiti ay parang isang pag-arte. Ang bawat have a safe flight ay isang kasinungalingan. Paano siya makakapagbigay ng kapanatagan sa iba kung ang sarili niyang mundo ay gumuhuna? Sa crew resting area, habang nagkakape ang mga kasamahan niya at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya, tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa labas. Ang mga ulap ay parang malalambot na bulak, ngunit sa kanya, ang mga ito'y kulay abo, parang abo ng nasunog nilang pagsasama. Pagbalik nila sa Maynila, dumiretso siya sa kanilang briefing room. Doon, sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Tess. Ning, kamusta ang biyahe? Bati nito. Ay teka, may nag-iwan pala para sa'yo kanina sa front desk. Pinadala ko na lang dito. Iniabot ni Tess sa kanya ang isang ordinaryong brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan lang niya ang nakasulat sa labas sa paraang makinilyado. Luningning Cruz. Sino raw nagbigay? Tanong niya, habang sinusuri ang sobre. Nagkibit balikat si Tess. Ewan girl, sabi lang ng guard, may nag-iwan daw. Baka secret admirer. Biro nito bago bumalik sa pwesto. Ngunit walang kahit anong kilig na naramdaman si Luningning. Sa halip, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isinukbit niya ito sa kanyang bag, nagpa siyang sa bahay na lang. Sa hotel, ito bubuksan. Ngunit hindi siya mapakali. Habang nag-aayos ng gamit sa locker, parang may bigat ang sobre sa loob ng kanyang bag. Parang isang ahas na naghihintay tumuklaw. Hindi na niya natiis. Dala ang sobre, pumasok siya sa pinakamalapit na palikuran. Sumandal siya sa malamig na pader, huminga ng malalim, at dahan-dahang pinunit ang gilid nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang piraso lang ng makintab na papel ang laman. Isang litrato. Nang ilabas niya ito, halos mabitawan niya. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ito ang eksenang nakita niya noong gabing iyon.
Ngunit mas malinaw, mas malapit, at mas masakit. Ang anggulo ng kuha ay mula sa gilid, kung saan kitang-kita ang mukha ni Dumakulem na nakasandal sa buhok ni Samira. Ang mga mata ni Kulem ay nakapikit na para bang ninamnam ang sandaling iyon. Ang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa likod ni Samira. Hindi isang yakap ng pag-alo, kundi isang yakap na puno ng pag-aari. At si Samira, kahit umiiyak, ay nakasubsob sa kanya na parang doon siya nabibilang. Ang ilaw mula sa balkonahe ay nagbibigay sa eksena ng isang malungkot, ngunit intimong pakiramdam. Walang duda, walang puwang para sa ibang interpretasyon. Ito ang ebidensya ng kataksilang pilit niyang itinatanggi, ngunit alam niyang totoo. Ang galit na naramdaman niya noong unang gabi ay napalitan ngayon ng isang malalim at nakalulunod na panlulumo. Wala na siyang lakas para sumigaw o umiyak. Tanging isang malamig na pakiramdam na lang ang naiwan. Pakiramdam ng pagkatalo. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng nawasak. Isang babaeng ginawang tanga. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na niya hahayaang magpatuloy ang kabaliwang ito. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagtatago. Oras na para tapusin ang lahat ng formal. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan niya ito sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Bumuhos ang mga notifikasyon, ngunit hindi niya pinansin. Dumiretso siya sa kanyang contacts at hinanap ang isang pangalang ibinigay sa kanya ng kaibigan niyang si Diwa noon pa, bilang isang biro. Attorney Del Rosario, tinitigan niya ang pangalan. Tinitigan niya ang call button. Ito na ang huling hakbang. Ang pagpindot dito ay ang tuluyang pagsunog sa tulay na nag-uugnay sa kanila. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na hinlalaki. 1 milimetro na lang ang layo nito sa screen. Huminga siya ng malalim, handa nang tapusin ang lahat. Ngunit bago pa man niya ito mapindot, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na landline number ang tumatawag. Dahil sa pagkabigla, hindi niya sinasadyang nasagot ito. "Hello?" sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nag-aalangan. "Hello, is this Miss Luningning Cruz?" Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. "Yes, this is she. Who is this?" "This is Eliza from the Human Resources Department of the airline," sabi ng boses. Biglang kinabahan si Luningning. Bakit siya tatawagan ng HR? "Miss Cruz," nagpatuloy ang babae. Ang tono nito ay naging mas seryoso. "We need you to come to the main office immediately regarding a serious matter." Ang salitang serious matter ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang hawak niyang litrato ay tila lalong bumigat. Ang pagtawag ng abogado ay bigla niyang nakalimutan. Isang bagong uri ng takot ang pumalit. Isang takot na hindi lang ang kanyang puso ang masisira, kundi pati na rin ang buhay na binuo niya para sa kanyang sarili. "I'll be right there," sagot niya bago ibinaba ang tawag. Tinitigan niya muli ang litrato at pagkatapos ay ang kanyang uniforme. Bigla, pakiramdam niya ay pareho silang simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Ang paglalakad patungo sa opisina ng Human Resources ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat hakbang ni Luningning sa makintab na sahig ng corporate building ay mabigat. Ang kanyang uniforme, na dati niyang isinusuot ng may pagmamalaki, ay tila isa na ngayong kasuotan ng isang akusado. Ang conference room kung saan siya dinala ay malamig at walang personalidad. Isang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany, mga upuang balat na kulay itim, at ang nakakabinging ugong ng aircon. Sa kabilang dulo ng mesa ay nakaupo ang 2 tao. Si Mrs. De Castro, ang matandang pinuno ng HR na kilala sa kanyang pagiging istrikto, at si Mr. Sandoval,
isang mas batang legal officer ng kumpanya. Sa gitna ng mesa, sa pagitan nilang tatlo, ay nakalatag ang dalawang bagay. Ang sobrang kulay brown na natanggap niya kanina at ang laman nitong litrato. Ang litrato. Ang tahimik na berdugong humatol sa kanya bago pa man siya makapagsalita. "Thank you for coming, Miss Cruz." Formal na simula ni Mrs. De Castro. Ang kanyang mga mata ay seryoso at walang emosyon. "Please, have a seat." Umupo si Luningning. Pinilit na panatilihing tuwid ang kanyang likod. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang kandungan upang itago ang panginginig ng mga ito. "We received this earlier today," sabi ni Mr. Sandoval, itinuturo ang sobre. "It was sent anonymously to the head office and it contained this photograph." Dahan-dahan niyang itinulak ang litrato sa gitna ng mesa palapit sa kanya. Napilitan si Luningning na tingnan itong muli. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, mas malinaw ang bawat detalye. Ang pagpikit ng mga mata ni Kulem, ang pagyakap nito kay Samira. Ang sakit ay muling kumirot sa kanyang dibdib. "But the photo isn't the main concern here, Miss Cruz." Pagpapatuloy ni Mrs. De Castro. Kinuha nito ang isang piraso ng papel mula sa sobre. Isang sulat. The package also came with this letter. Huminga ng malalim si Mrs. De Castro bago basahin ang ilang bahagi nito ng malakas. Ang bawat salita ay tumama kay Luningning na parang isang sampal. "I am a concerned colleague. The subject, Luningning Cruz, has been exhibiting erratic behavior due to a disturbing domestic situation. Her unstable lifestyle could potentially compromise her judgment and consequently, the safety of the passengers she is responsible for." Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang naririnig. Hindi lang ang kanyang pagkatao ang inaatake, kundi ang kanyang profesionalismo, ang kanyang dedikasyon sa trabaho, ang lahat ng pinaghirapan niya. "Miss Cruz," tanong ni Mr. Sandoval, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mapanuri. "Is there any truth to these allegations? Are you currently involved in a disturbing domestic situation?" Naramdaman ni Luningning na nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya. Anong isasagot niya? "Opo, ang asawa ko ay may kasamang ibang babae sa aming pamamahay, kaya umalis ako." Ang pag-amin ba niyon ay hindi lalong magpapatunay sa isinasaad ng sulat? Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pinili niyang manahimik. Ang kanyang katahimikan na dulot ng sakit at pag-aalangang ilantad ang kanyang pribadong buhay ay mistulang naging isang pag-amin sa kanilang mga mata. Nagkatinginan ang dalawang opisyal. Sa huli, si Mrs. De Castro na ang bumasag sa katahimikan. "Luningning," sabi nito. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang kanyang unang pangalan na lalong nagpahiwatig ng bigat ng sitwasyon. "You have been one of our most reliable flight attendants for 7 years. Your record is impeccable, but the nature of this accusation, involving passenger safety, is something we cannot ignore. As per company policy," dagdag ni Mr. Sandoval na parang nagbabasa mula sa isang manual, "we are placing you on preventive suspension, effective immediately, pending a full investigation into this matter." Pagbagsak. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga pakpak, ang mga pakpak na nagdadala sa kanya palayo sa lupa at sa kanyang mga problema, ay biglang pinutol. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, ang kanyang huling kanlungan ay kinuha sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakatayo, kung paano siya nakalabas ng silid na yon. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Naglakad siya palabas ng gusali na parang isang multo, hindi pinapansin ang mga tingin ng mga taong nakakasalubong niya. Paglabas niya sa kalye, doon nagsimulang pumatak ang ulan. Isang ambon na unti-unting lumakas. Ngunit hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan,
Hinayaan niyang ang lamig ay tumagos sa kanyang mga buto. Wala na. Nawala na ang kanyang asawa. Nawala na ang kanyang tahanan. At ngayon, nawala pa ang kanyang trabaho. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pag-aari. Isang ganap na pagbagsak. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nagapoy. Naging isang nagbabagang galit. Ang lahat ng ito, ang sakit, ang kahihiyan, ang pagkasira ng kanyang buhay, ay may iisang pinagmulan, isang tao. Sa gitna ng malakas na ulan, kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot. Dinial niya ang numerong matagal na niyang iniiwasan. Isang ring lang. Sumagot ito. Ning, thank God. Nasaan ka? Ang boses ni Dumakulim sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Luningning, ito'y tunog ng purong pagkukunwari. Hindi niya ito pinatapos. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, isinigaw niya ang lahat ng sakit at galit na naipon sa kanyang puso. Sinira mo ang buhay ko, lahat-lahat. Bago pa man ito makasagot, pinatay niya ang tawag. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bag at doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng rumaragas ang ulan, humagulgol siya na parang isang batang nawawala at walang kahit sinong masandalan. Sinira mo ang buhay ko, lahat-lahat. Ang mga salita ni Luningning ay parang kidlat na tumama kay Dumakulim na sinundan ng nakabibinging tunog ng pagtatapos ng tawag. Natigilan siya. Ang telepono ay nanatiling nakadikit sa kanyang tainga na para bang inaasahan pa niyang may kasunod. Ngunit wala. Tanging ang patay na katahimikan na lang ang kanyang narinig. Ning, tawag niya sa kawalan. Ning, please! Mabilis niyang sinubukang tawagan ito pabalik. Ngunit diretso na ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. At ulit. At ulit pa. Ngunit isang pader na digital ang humaharang sa kanya. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay mabilis na naging isang matinding pagkabahala. Sinira mo ang buhay ko. Hindi lang sinaktan mo ako. Hindi lang galit ako sa'yo. Kundi sinira mo ang buhay ko. Iba ang bigat. Iba ang ibig sabihin. May nangyaring mas malala pa sa kanilang pag-aaway. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip. Ang kanyang propesyon, ang kanyang trabaho. Iyon ang buhay ni Luningning. Bukod sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang numero ni Marco, isang kaibigan niyang piloto sa parehong airline kung saan nagtatrabaho si Ning. Dinial niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat pagring. Hello, Ipre? Sagot ni Marco. Marco, sorry sa abala. Mabilis na sabi ni Dumakulim, walang paligoy-ligoy. May alam ka bang nangyari kay Ning sa trabaho? May problema ba? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kaibigan. Kulem, teka, kumalat na ba? Ang bilis naman. Anong kumalat? Lalong kinabahan si Dumakulim. Marco, sabihin mo sa akin, please. Huminga ng malalim si Marco sa kabilang linya. May kumalat na anonymous letter sa HR. Pre, may kasamang litrato. Ikaw daw at isang babae inakusahan si Ning na unstable daw dahil sa domestic issues. Ang ending, sinuspindi siya, effective immediately. Sa isang iglap, ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Napasandal si Dumakulim sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang litrato, ang sulat. Hindi ito nagkataon lang, ito ay isang atake, isang planadong pag-atake, at iisa lang ang taong may kakayahang gawin iyon. Rajahon. Ang pagsisisi ay bumuhos sa kanya na parang isang malamig na alon. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang maling akala na sa paglilihim ay napoprotektahan niya si Luningning. Iyon pala, ang katahimikan niyang iyon ang nag-iwan sa kanyang asawa na walang kalaban-laban,
walang depensa. Ginawa niyang madali para sa halimaw na si Rajahon na atakihin ang pinakamahina nitong punto. Pinili kong manahimik para protektahan ka, pero ang katahimikan ko ang ginamit niyang sandata laban sa kanya. Isang bagong damdamin ang pumalit sa pagsisisi. Determinasyon. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang paglilihim. Ang pangako niya kay Samira ay mahalaga. Ngunit ang buhay at dangal ng kanyang asawa ay higit pa sa anumang pangako. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng unit. Habang nasa elevator, tinawagan niya si Samira. Samira, pupunta ako dyan. We need to talk. Now. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pagdating sa kondo kung saan nagtatago si Samira, pumasok siya at nakita itong nakaupo sa sahig, balisa. Kulem, anong nangyari? Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sinuspinde si Luningning sa trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Samira. Ano? Paano? May nagpadala ng litrato natin sa airline niya. Isang anonymous letter. Gawa-gawa ni Rajahon, sigurado ako. Paliwanag ni Dumakulem. Inatake niya si Ning dahil sa akin. Dahil sa pagtulong ko sa'yo. Nagsimulang umiyak si Samira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Diyos ko, kasalanan ko to. I'm so sorry, Kulem. Umiling si Dumakulem. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko dahil pinili kong manahimik. At ngayon, si Ning ang nagbabayad para sa pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali ng desisyon. Samira, I'm sorry. Sabi niya ng may buong katapatan. Pinangako kong poprotektahan ka at ililihim ang sitwasyon mo. Pero hindi ko na kayang panindigan yan kung ang kapalit ay ang pagkasira ng asawa ko. Kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon na. Tumingala si Samira sa kanya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang takot ay naroon pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding pag-unawa. Pagod na rin siyang tumakbo. Pagod na rin siyang maging dahilan ng pagkasira ng iba. Dahan-dahan siyang tumango. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Kulem. Halos pabulong niyang sabi. Sabihin mo na sa kanya ang lahat. Ang tango na yon, ang tanging kailangan ni Dumakulem. Isang huling tingin ng pasasalamat ang ibinigay niya kay Samira bago mabilis na tumalikod at lumabas ng pinto. Habang minamaneho niya ang kotse sa basang kalsada ng Maynila, iisa lang ang nasa isip niya. Ang hotel kung saan niya huling natunto ng lokasyon ng telepono ni Ning bago ito namatay. Doon siya pupunta. Haharapin niya ito. Haharapin niya ang galit nito, ang mga sigaw, ang mga luha. Tatanggapin niya ang lahat dahil karapat-dapat niyang maranasan ang lahat ng iyon at karapat-dapat si Luningning na sa wakas ay makarinig ng liwanag sa gitna ng dilim na siya mismo ang lumikha. Narating ni Dumakulem ang hotel na parang isang bagyong handang manalasa. Ngunit ang lakas ng kanyang loob ay biglang naglaho nang sabihin ng front desk na wala ng Luningning Cruz na naka-check-in doon. Maaga pa raw kaninang umaga ito umalis. Napahawak siya sa kanyang noo. Ang pagkabigo ay malamig na gumapang sa kanyang dibdib. Saan siya pupunta? Saan niya hahanapin ang asawang ayaw magpahanap? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang huli niyang pag-asa, si Diwa. Ang matalik na kaibigan ni Luningning, ang taong mas nakakakilala pa kay Ning kaysa sa sarili nito. Nanginginig niyang dinial ang numero nito. Matapos ang ilang pagring, isang galit na boses ang sumagot. Ano ang kailangan mo, Dumakulem? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Diwa. Diwa, I need your help. Pakiusap ni Dumakulem. Ang kanyang boses ay basag. Nasaan si Ning? Kailangan ko siyang makausap. Napaka-importante. Isang sarkastikong tawa ang narinig niya. Talaga? Ngayon mo lang naisip na importante siyang kausapin?
Anong karapatan mong hanapin siya matapos ang lahat ng ginawa mo? Kasalanan ko, Diwa. Alam ko. Aminado ni Dumakulem, nilunok ang lahat ng pride. Pero kailangan niyang malaman ang totoo. Sinuspinde siya sa trabaho dahil sa akin. Nasa panganib ang lahat ng pinaghirapan niya. Natahimik si Diwa sa kabilang linya. Ang pagbanggit sa trabaho ni Luningning, ang tanging bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Please, Diwa, pagpapatuloy ni Dumakulem. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako o na maniwala ka sa akin. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang totoo. Para sa kanya, para mailigtas ang karir niya. Pagkatapos nito, kung gusto pa rin niyang umalis, tatanggapin ko. Ang katahimikan ay tumagal pa ng ilang sandali bago siya nakarinig ng isang malalim na buntong hininga. Magkita kayo sa kapehiraya, 1 oras. Huwag mo siyang sasaktan lalo, Dumakulem. Oras na saktan mo pa siya, ako mismo ang babali sa mga buto mo. Pagdating ni Luningning sa kapehiraya, ang mukha niya ay parang isang blangkong pader. Malamig, walang emosyon. Pinilit lang siya ni Diwa na pumunta. Naupo siya sa pinakadulong bahagi ng coffee shop, pinipiling maupo sa silyang nakatalikod sa karamihan. Ilang sandali pa, dumating si Dumakulem. Nakita niya agad ito, ngunit hindi siya gumalaw. Naglakad ito palapit sa kanyang lamesa at naupo sa silyang nasa harapan niya. Sa loob ng halos 1 minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng paggawa ng kape at mahinang musika ang maririnig. Si Dumakulem ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat sa pagdating, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tasa ng kapeng nasa harap niya. Huminga ng malalim si Dumakulem. Wala ako dito para humingi ng tawad sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Panimula niya na naging dahilan upang bahagyang mag-angat ng tingin si Luningning. Pero nandito ako para humingi ng tawad dahil sa kasalanang ginawa ko talaga. Ang hindi pagsasabi sa iyo ng totoo mula sa simula. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pagdating ni Samira, ang mga pasa, ang takot. Ikinuwento niya ang tungkol kay Rajahon, kung gaano ito ka-possessive, kabayolente, at ka-impluensyal. Ikinuwento niya ang pakiusap ni Samira na ilihim ang lahat dahil sa takot na baka madamay pa si Luningning. Naging duwag ako, Ning, pag-amin niya. Akala ko, sa paglilihim, pinoprotektahan kita. Hindi ko naisip na ang katahimikan ko pala ang magiging pinakamatinding lason sa pagsasama natin. Tinitigan lang siya ni Luningning. Ang kanyang mukha ay hindi pa rin nagbabago. Ang mga salita ay mura. Madaling sabihin na para bang nabasa ni Dumakulem ang nasa isip niya. Kinuha nito ang kanyang telepono at inilapag sa mesa. Itinulak ito palapit sa kanya. Hindi ko inaasahang maniwala ka lang sa salita ko, sabi niya. Tingnan mo. Nag-aalangan man kinuha ni Luningning ang telepono. Ang unang nakita niya ay isang folder ng mga litrato. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mga larawan ng braso at likod ni Samira, puno ng maitim at malalaking pasa. May isang kuha sa mukha nito, may malaking sugat sa gilid ng labi. Napasinghap siya. Pagkatapos ng mga litrato, may isang video. Pinindot niya ito. Isang recording mula sa CCTV sa labas ng kanilang unit. Kuha noong gabing dumating si Samira. Kitang-kita ang pagiging balisa nito, ang paglingon sa paligid na parang may humahabol. At ang huli, ipinakita sa kanya ni Dumakulem ang thread ng mga mensahe sa bahoy sa burner phone burner phone ni Samira. Mga mensahe mula kay Rajahon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga ito. Unknown. Number. Hindi mo ako matatakasan, Samira. Akin ka lang. Unknown number. I will find you. At pagsisisihan mong tinakbuhan mo ako. Unknown number. Akala mo ba ligtas ka na sa lalaking yan? Mag-isip ka ulit. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa inyo.
Ang bawat mensahe ay puno ng pagbabanta. Ang bawat salita ay nagpapakita ng isang uri ng obsesyon na nakakatakot. Ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Luningning ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unting bumubuo ng isang larawang ibang-iba sa kanyang inakala. Ang galit niya ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito at isang maliit, nanginginig na butil ng pag-aalinlangan sa sarili niyang hatol. Ibinaba niya ang telepono at sa wakas, tinitigan niya si Dumakulem ng diretso sa mga mata. Ang galit ay nawala sa kanyang boses, napalitan ng isang mahina at nanginginig na tono. Kung totoo ang sinasabi mo. Nagsimula siya, ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo. Bakit hindi mo sinabi agad? Ang tanong ay naiwan sa hangin, mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa anumang akusasyon ng kataksilan. Ang tanong ni Luningning ay bumaon sa puso ni Dumakulem. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno pa rin ng sakit, ngunit ngayon ay may bahid na ng pagkalito at paghahanap ng pangunawa. Bakit hindi ko sinabi agad? Inulit niya ang tanong na parang isang panalangin. Huminga siya ng malalim. Hinahanda ang sarili sa pinakamasakit na pag-amin. Dahil natakot ako, Ning. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Natakot ako na baka hindi ko kayang mag-isa. Na baka kailanganin kong aminin sa'yo na may problema na hindi ko kayang solusyonan. Akala ko, sa pananahimik ko, ipinapakita kong malakas ako na kaya kitang protektahan. Iyon pala, ang katahimikan ko ang pinakamatinding kahinaan ko. Patawarin mo ako. Ang kanyang pag-amin ay tapat at walang pagkukunwari. Ito ang katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng kanyang pagiging tahimik. Nakita ni Luningning ang pagsisisi sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang maniwala, nagsimulang umasa. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang lamesa. Isang matangkad na anino na humarang sa liwanag mula sa bintana. Well, what do we have here? Isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Isang boses na malalim, kalmado, at puno ng isang nakakakilabot na karisma. Sabay silang napatingala ni Dumakulem. Nakatayo sa tabi ng kanilang lamesa ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha nito ay gwapo. Ang ngiti nito ay perpekto. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at walang kabuhay-buhay na parang sa isang maninila. Naniga si Dumakulem sa kanyang kinauupuan. Kilala niya ang lalaking iyon, hindi mula sa personal na pagkikita, kundi mula sa hindi mabilang na mga litratong ipinakita sa kanya ni Samira. Rajahon Vargas. There you are, sabi ni Rajahon. Ang kanyang nangiti ay lumapad habang nakatingin kay Dumakulem. Samira's knight in shining armor. Agad na tumayo si Dumakulem, ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Rajahon at ni Luningning. Ang kanyang kilos ay protektibo at puno ng pagbabanta. Umalis ka na, Rajo, sabi ni Dumakulem. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Ngunit may diin ng galit na hindi maitago. Ngunit tila hindi ito narinig ni Rajahon. Ang kanyang atensyon ay biglang nabaling kay Luningning na nakaupo pa rin, tulala, sa biglaang paglitaw ng lalaki. Sinuri niya si Luningning mula ulo hanggang paa na may isang ngiting mapanuri. And you must be the wife, sabi niya na para bang isa itong laro. Miss Cruz, right? Luningning, a beautiful name. It means brilliance. Lumapit siya ng isang hakbang at umatras naman si Luningning sa kanyang silya. I'm so sorry you got caught up in this mess. Pagpapatuloy ni Rajahon, ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. My wife, she can be very emotional, very unstable. She tends to run away and create these fantastic stories. Ang bawat salita ay maingat na pinili upang magtanim ng duda.
upang sirain ang katotohanang kasasabi pa lang ni Dumakulem. Ang pagmamanipula ay natural sa kanya na parang paghinga. Tumingin siya muli kay Dumakulem. You see, I just want my wife back. You can't blame a man for wanting to fix his marriage, can you? Ang pagsisinungaling ay hindi paraan para ayusin ang isang pagsasama. Matigas na sagot ni Luningning. Nagulat kahit siya sa sarili niyang tapang. Ang makita ang lalaking ito sa personal. Ang marinig ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bigat at katotohanan sa lahat ng sinabi ni Dumakulem. Ang takot na nakita niya sa mga litrato ni Samira ay naging totoo. Isang panandaliang pag-flit ng pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Rajahon bago ito napalitan muli ng kanyang mapaglarong ngiti. Touché, sabi niya. You're a feisty one. I can see why he likes you. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos mahahawakan na sa kapal. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng mapatingin. Nararamdaman ang bigat ng atmosfera. Sinabi kong umalis ka na. Mariing ulit ni Dumakulem. Tumingin si Rajahon sa paligid, pagkatapos ay kay Dumakulem. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. All right. I won't make a scene. I'm a civilized man. Naglakad siya palayo. Ngunit bago tuluyang tumalikod, huminto siya sa tabi ni Luningning. Yumuko siya ng bahagya na para bang may ibubulong. Ang kanyang pabango, isang mamahaling amoy ng leather at pampalasa, ay umabot sa pangamoy ni Luningning at ito'y nakakasulasok. Be careful who you trust. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig para lamang sa kanya. Some heroes cause more damage than villains. Ask him about what really happened to Samira's baby. Pagkatapos sabihin iyon, tumuwid siya at tuluyan ng naglakad palabas ng coffee shop na parang walang nangyari. Iniwan ang isang lason sa hangin. Naiwan sina Luningning at Dumakulem sa isang nakabibinging katahimikan. Ang presensya ni Rajahon ay mas masahol pa sa anumang litrato. Ito ang katotohanan, isang halimaw na naglalakad. Ngunit ang huling mga salita nito ay tumatak sa isipan ni Luningning. Isang huling, makamandag na binhi ng pagdududa. Samira's baby? Hinarap niya si Dumakulem. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tanong. Isang tanong na mas mabigat at mas madilim kaysa sa nauna. Ang liwanag na kasisimula palang sumilay ay muling tinakpan ng isang napakakapal na ulap. Ask him about what really happened to Samira's baby. Ang mga salita ni Rajahon ay naiwang nakalutang sa hangin, mas mabigat at mas nakalalason kaysa sa usok. Hinarap ni Luningning si Dumakulem. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong dahil sa selos, kundi dahil sa isang bagong uri ng pangamba. Tinitigan siya ni Dumakulem at sa isang iglap nakita ni Luningning ang pagod at sakit sa mga mata nito. Isang sakit na matagal na nitong kinikimkim. Ang huling pader na naghihiwalay sa kanila ay gumuho. Nalaglag ang dinadala niyang anak Ning. Halos pabulong na sabi ni Dumakulem. Ang kanyang boses ay puno ng pait. 2 buwan na ang nakalipas. Iyon ang dahilan kung bakit siya tuluyang naglakas ng loob na tumakas. Napasinghap si Luningning, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Pero hindi iyon simpleng pagkalaglag. Pagpapatuloy ni Dumakulem, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Nalaglag ang bata dahil binugbog siya ni Rajahon. Ang katotohanan ay sumabog sa loob ng coffee shop na parang isang bomba. Ang lahat ng natitirang galit ni Luningning kay Samira ay naglaho, napalitan ng isang malalim na awa at matinding galit para kay Rajahon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lalim ng desperasyon ni Samira, ang bigat ng responsibilidad na naramdaman ni Dumakulem, ang kadiliman na kanilang parehong kinakaharap. Ang pag-iyak na namuo sa kanyang mga mata ay hindi na para sa sarili niya. Para ito sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala, ngunit ang sakit ay ramdam na ramdam niya. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang lahat ng sakit na dulot ng selos at pagtataksil ay nalinis. Ang tanging natira ay ang katotohanang nasa harapan niya. May isang halimaw na kailangang harapin at ang lalaking nasa harap niya ay sinubukan itong labanan sa paraang alam niya, kahit na mali. Hinawakan niya ang kamay ni Dumakulem sa ibabaw ng mesa. Malamig ito at nanginginig. Ngunit hinigpitan niya ang hawak dito, ibinubuhos ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Tumingin siya sa mga mata nito. "Sabihin mo sa akin ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Lahat ng detalye, lahat ng ebidensya, hindi na tayo mananahimik, lalaban tayo ng magkasama. Ang luhang namuo sa mga mata ni Dumakulem ay hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa ginhawa. Ang babaeng mahal niya ay bumalik na, at ngayon, mas matatag pa ito kaysa dati. Dinala ni Dumakulem si Luningning sa kondo kung saan nagtatago si Samira. Nang magkaharap ang dalawang babae, walang salitang namutawi. Tanging isang mahabang tinginan, isang tinginan ng pag-unawa, paghingi ng tawad at pagkakaisa. Si Luningning ang unang lumapit at niyakap si Samira. At sa yakap na yon, ang lahat ng sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. "Hindi ka nag-iisa," bulong ni Luningning. Magkakasama silang tatlo na tumungo sa presinto ng pulisya. Sa simula, nanginginig pa si Samira. Ang takot kay Rajahon ay malalim na nakatanim sa kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat paghawak ni Luningning sa kanyang kamay, sa bawat pagtango ni Dumakulem, unti-unti siyang nagkaroon ng lakas. Sa harap ng isang babaeng imbestigador, ikinuwento ni Samira ang lahat. Ang kanyang boses, na sa simula ay isang pabulong na puno ng takot, ay unti-unting lumakas habang inilalabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aabuso, lahat ng pagbabanta. Habang nagsasalita si Samira, inilabas naman ni Dumakulem ang lahat ng ebidensyang maingat niyang tinipon. Ang mga litrato ng pasa, ang mga screenshot ng death threats, at maging ang mga bank record na nagpapatunay sa mga financial activities ni Rajahon na ginagamit nito para kontrolin si Samira. Isiniwalat din nila ang hinala na si Rajahon ang nagpadala ng sulat at litrato sa airline ni Luningning, isang malinaw na kaso ng paninirang puri at pananakot. Ang bigat ng ebidensya ay hindi matatawaran. Pagkalipas ng ilang oras, habang naghihintay sila sa isang opisina, bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe ng pulisya. "May sapat na tayong basihan para arestuhin si Mr. Vargas," anunsyo nito. Isang team na ang papunta sa opisina niya ngayon. Isang oras pa ang lumipas. Ang bawat minuto ay parang isang taon. Hanggang sa nagring ang telepono ng hepe. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, ibinaba nito ang telepono at tumingin sa kanila. "He's in custody." Ang ginhawa ay bumalot sa silid. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Dinala sila sa isang silid kung saan, sa kabilang ng isang one-way mirror, makikita nila si Rajahon na kinukunan ng mugshot. Habang ipinoproseso, inilabas siya ng dalawang pulis. Habang naglalakad sa hallway, ang mga mata nila ay nagtama. Ang mga mata ni Rajahon at ang mga mata nilang tatlo na nakatayo sa kabilang dulo. Ang maskara ng pagiging sibilisado ni Rajahon ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang ngiti, wala na ang karisma. Ang tanging natira ay purong galit at pagbabanta. Huminto siya, at kahit may mga pulis na nakahawak sa kanya, ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa kanila. Isang malamig at nanunuot na tingin. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisising nakakakilabot. "You think this is over?" sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong hallway. Pagkatapos ay kinaladkad na siya ng mga pulis palayo. Napanood nila siyang mawala sa isang kanto. Ang halimaw ay nakakulong na.
Ang unang laban ay naipanalo na. Naramdaman ni Luningning ang paghawak ni Dumakulim sa kanyang kamay, mas mahigpit kaysa dati. Magkasama nilang hinarap ang dilim at magkasama silang nakatayo pa rin. Walang nagsalita sa biyahe pauwi mula sa presinto. Ngunit ang katahimikan sa loob ng kotse ngayon ay ibang-iba. Hindi ito ang katahimikang puno ng pagdududa at sakit, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. Isang espasyo kung saan ang dalawang pusong pagod ay nagpapahinga bago ang huling pag-uusap. Imbes na umuwi sa kanilang kondominium, sa isang pamilyar na daan, lumiko si Dumakulim. Isang daan papunta sa isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan. Isang maliit at tago na beach sa Batangas kung saan sila unang nangako ng pag-ibig sa isa't isa. Nang marating nila ang dalampasigan, ang araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw. Ang langit ay napipinturahan ng kulay rosas at ginto. Ang tanging maririnig ay ang banayad na himig ng mga alon na humahalik sa buhanginan. Naglakad sila ng magkatabi, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malambot na buhangin. Walang hawak kamay, walang yakap, tanging ang presensya lang ng isa't isa. Naupo sila sa isang malaking driftwood na kaharap sa dagat. Doon, sa harap ng walang hanggang karagatan, nagsimula silang muling buuin ang kanilang mundo. Ang pinakamalaki kong takot, mahinang simula ni Dumakulim, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubog na buwan, ay ang isipin mo na mahina ako, na hindi kita kayang protektahan, kaya sinubukan kong ayusin ang problema ni Samira nang mag-isa. Ayokong madamay ka, pero higit pa roon, ayokong makita mo akong hindi kayang kontrolin ang sitwasyon. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalinawang ngayon lang niya nakita. Ang pagiging matatag sa paningin mo ang naging kahinaan ko. Sa sobrang pagnanais kong maging pader mo, hindi ko na malayang nagtayo na pala ako ng pader sa pagitan nating dalawa. Hinayaan ni Luningning na tumagos sa kanya ang bawat salita. Inunawa niya ang lalim ng takot na yon. Isang takot na nakaugat sa pagmamahal, kahit na ito'y nailihis ng landas. At ako naman, malumanay niyang sagot. Hinayaan kong kainin ako ng distansya. Bawat pag-alis ko, may isang maliit na bahagi sa akin na nag-aalala, na natatakot na baka sa pagbalik ko, may magbago na. Nang makita ko ang mga mensahe at ang eksenang iyon, kinain ako ng pinakamatindi kong takot. Pinili kong maniwala sa ebidensya ng aking mga mata, sa halip na sa pundasyon ng 5 taon na binuo nating dalawa. Tumingin siya sa mga mata ni Dumakulim. Ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi si Samira o si Rajaon o kahit ang distansya. Ang kalaban natin ay ang katahimikang pinili nating dalawa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ay naglaho. Ang natira na lang ay 2 taong nagkamali. 2 taong nasaktan, at 2 taong handang magpatawad. Patawarin mo ako sa aking katahimikan, sabi ni Dumakulim, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At patawarin mo ako sa aking pagdududa, sagot ni Luningning, ang kanyang mga luha ay malaya ng dumaloy. Walang salitang namutawi pagkatapos noon. Dahan-dahang inabot ni Dumakulim ang kamay ni Luningning. At sa pagkakataong ito, hindi niya ito iwinaksi. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak dito. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop na parang 2 kaluluwang muling nagtagpo. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, nagring ang telepono ni Luningning. Isang numero mula sa kanyang opisina. Nagkatinginan sila ni Kulem bago niya ito sinagot. Si Mrs. De Castro ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi na kasing formal. May bahid na ito ng pagsisisi. Ipinaalam nito na matapos ang testimonya nila sa pulisya, nagsagawa ang kumpanya ng sarili nilang investigasyon. Malinaw na biktima si Luningning ng isang malisyosong paninira. Ang kanyang suspensyon ay tinanggal na at isang formal na paghingi ng paumanhin ang ipinapaabot sa kanya. We would be honored to have you back, Luningning, whenever you're ready, sabi nito sa huli.
Pagkatapos ng tawag, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang tunay na ngiti. Ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Ang isang bahagi ng kanyang buhay ay naibalik na. Tumingin siya kay Dumakulim na nakangiti ring nakatingin sa kanya. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ang tiwala ay kailangang muling itayo. Piraso bawat piraso. Ngunit ngayon, mayroon na silang pinakamahalagang kasangkapan. Ang katotohanan at ang pangakong hindi na muling hahayaang mamagitan sa kanila ang katahimikan. Tumayo sila, magkahawak kamay, naglakad sila sa dalampasigan, papalapit sa sumisikat na araw. Ang kanilang mga anino sa likuran ay mahahaba, mga paalala ng madilim na kahapong kanilang pinagdaanan. Ngunit ang kanilang mga muka ay nakaharap sa liwanag, sa isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagdududa, at sa huli, pagpapatawad. Ang kwento ni Luningning at Dumakulim ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pundasyon ng isang relasyon ay hindi lang pag-ibig, kundi ang bukas na komunikasyon. Minsan, sa kagustuhan nating protektahan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating katahimikan ang nagiging sanhi ng kanilang pinakamalalim na sugat. Ang tiwala ay hindi ipinagkakaloob ng basta-basta. Ito ay inaalagaan sa pamamagitan ng katapatan. Kahit gaano pa ito kasakit o kahirap sabihin. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Nawa ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa pinagdaanan ni Luningning at Dumakulim? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At laging tatandaan, ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.